Si Kapitan Silso ang leader ng mga maniding honey hunter. 4 na taon na ang nakakalipas nang may tayo natin ang kanilang bahay at hanggang ngayon, doon pa rin sila nakatira. Si Kuya Cesar, isa sa mga napagawan din natin ng bahay. Binigyan mo po kami ng bahay na mayroong... Si Kuya Ramon, na hindi maipaliwanag ang saya nang minsang matanggap niya ang sarili niyang tahanan. Ngayon, muli tayong sasama sa kanila sa isang panibagong pakikipagsapalaran. Kagalugarin natin ang masukal na gubat ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte sa paghahanap ng ligaw na pulot pukyutan. Patutunghayan natin kung paano isinasapanganib ng mga manidi ang kanilang sarili para lang makuha ang biyayang handog ng kalikasan. At paano sila nabubuhay sa gubat sa gabi. Tunghayan po natin. Ilang oras tayong naglalakad? 3 na. 3 oras sa mga kawild na lakad. Nalakarin natin mga 1 oras pa? Meron pa siguro na sir. Meron pa. Mga 1 oras pa daw mga kabros. Bago natin marating yung spot kung saan sila maghahunting ngayon. Saan yung matataas na kabundukan dito. Yun ang prospect nila. Kasi doon namumugad ang maraming pukyutan. Napakarami pa daw ditong baboy ramo. Sabi nila. Kaya sabi lang mag-ingat kayo sa paglakad. Pagpating gubat na kasi maraming bitag ng baboy ramo. Hindi pala kayo kapag nagbabaon ng pagkain sa tanghali. Kinakain namin yung yung itlog ng ng putyukat, yung anida. Yun na ang kakainin. Wala tayong makuha, wala tayong pananghalian. Dito sa taas ng malaking kahoy na ito, nandiyan mga kabros yung pukyutan na akitin nila ngayon. Medyo may kataasan. Ayun. Yun. Yung maitim na yun. Siya yung pukyutan. Malaki yung bahay niya. Ano? Bakit kailangan may kasamang tuyo at saka sariwang dahon? Para yan, itong sariwa, para yung usok, makapal ang usok. Mas mausok kasi ang sariwa. Tapos yung tuyo naman para di mamatay ang apoy. Ano po? Sinisigurado ni Kap na maayos ang pagkakagawa ng kanilang kidkid. Dahil hindi yan pwedeng pumalya kapag nasa taas na. Delikado. Tinadala lang namin kay Kap yung aming camera. Kasi hindi namin kayang sumabay sa pag-akyat. Diyan sila dadaan sa maliit na kahoy. Kasi hindi na ito kayang yapusin. Kahit may mga bagay naman, kapag mayroong mas magandang dadaanan, doon sila dumadaan. Makapal. Wala mo ito. Makapal. Makapal na namatay na. Sige, akyatin mo na Kap. Ay, oo. Kapal. Yung bahay. Ayun. Oh, dako. Alak. Cakpat. Talaga. Laglag mo yan yun. Yeah.
Oh, wow. Pagkakag sinila. Tanghalian daw yan mga kabros. Mga kamuli! Mm. Gapos ay! Wow! Sarap. Yun. Ay, magayon. Magandang lasa. Yan po ang kanilang pananghalian. Kanin. Atas na lang Atas na lang. ang pananghalian. Palilibok. Kamu dan tak. Kayak kamu, terus selalu kamu. Parang cake ang kinakain ko Raul. Sarap, kaya na talo ako niyan. Namamaga ang katawan ko niyan. Wala kung may... Pulot, pulot. Sausaw sa pulot diretso. Ay, Talagang. Mamaya pala tayo masausaw. Benan. Hindi mo tambianan. Bros, ito yung sariwang-sariwa na propolis ng pukyutan. Alam nyo bang napakarami benepisyo nito sa medisina, sa cosmetics, at iba pang mga produkto na ginagamitan nito. At ang totoo, napakamahal nito. Lalo pag ganito napakalinis pa. Ganito kaya, mga ilang buwan na yung tanda kaya nito? Pa lang yan, mga 2 linggo. 2 linggo. Ba, ang bilis pa lang makagawa ng bahay, Tapos, ang dami lang pulot kaagad. Ang bilis lang pala nila magtrabaho. Ay, sayang. Ayun, natulo ng pulot. Yung mga kabros, natagas ang pulot. Ayun, pumapatak na parang ulan. Sasawd tayo ng bibig. Kap, baka nag-ihi ka. Nay. Nay, silian anay. Pabitini mo. Yan, sausaw. Pagkaganda. Ang linis. Ganda ng pulot. Bulalakaw ng Sariwang-sariwa. Sikap mga kabros ay babalik na sa barracks kasi mabigat na itong daladala niya. Kung dadalhin niya nga naman talaga ito hanggang maghapon, napakalaking pagod. Kaya hihiwalay na siya, uwi sa barracks para mailagay doon sa tumbler na ipunan nila. Tapos ang grupo naman ay pupunta pa rin sa kabila. Meron pa silang 2 ngayon na i-harvest. 2 pukyutan pa. So sasamahan pa natin mga kabros para makita natin hanggang sa matapos ngayong hapon. Ito naman yung kikada. Shell na lang ito ng kikada. Nakapagpalit na siya ng shell. Diyan siya dumadaan sa ibabaw na yan. Yung may back na yan. Puting-puti. Kailangan natin tiyak kung pinakain ito. May itlog mga kabal doon. Ang klase ganyan lang ang pugad niya. Oo. Pangulang pugad ng mga kawala. Supungan natin. Ganyan lang siya kababa. Yung isa sisiw na. Ito itlog pa. Lawin. Yun. Sa pakpak ng lawin yan.
lumipad na dito mga kabros. Napakalalim. Nanlilit ang bay. Nagnadungaw. Ano? Parang ano nga dito, yung pumagsak na malaking asteroid siguro. So ano, parang hugis kawali na pagkalim-lalim. Dito na kami bababa mga kabros. Napakalalim. Kaya lang wala kami ibang opsyon kundi dumaan dito. Narangas ko si sir sa baba. Nakapanginig ng tuhod pero walang opsyon kundi dumaan dito. Woo! Only birds can do. Napakataas ang mga kabros. Hindi namin sukat akalain makakababa kami doon. Kanina dinudungaw namin. Sabi namin nakakapanliit ng EJG. Yung pala kaya si Kuya Raul doon dumadaan sa may panabi at naghahanap siya ng daan. Kaya nang sabi niyang dito tayo dadaan. Nako, ito na nga. Napakalalim talaga. Grabe. Pero adventure talaga. Solve yung adventure. Pero grabe, talagang gapang. Buti maraming mga ugat, maraming mga kahoy na pwede yung pagkapitan. Sabi nga ni Kuya Raul, baboyra mo lang at usaan dumadaan dito. Pero dito tayo dadaan ngayon. Hindi masyadong kita. Bros, pangalawang bahay na pupuhagin nila ngayon. Napakalalim mga bros ang areang ito. Doon kami sa kabilang banda. Nabangin kanina, lumusong. Yung napakatarik na bangin kanina. Sa bagay na siya dumaan. Kasi hindi kaya yapusin itong kahoy na ito. Grabe, hanga malakas ang loob nila. Sayang, may dumang lawin. Hindi natin inabot ng video. Baka sanayin ako ang pakpak ni Kuya Raul kanina. Ayan na po kuya. Dito body mo. No, di body. Lah kung tab-tab ako kumanan aja. Atas sih. Wah, matang ke atas sih. No, tak kakait ang kulubid eh. Ikaw pa. Ikaw pa, Ki. Ikaw pa. Oh, talaga. Nagulog pa. Kalating timba na naman. Tunay na. Yung mga atin ay kung nagagamit ay
tubo. Ito po ang na-harvest ngayong araw mga kawild. Isang malaking timba, pangalawang timba, at mayroon pa po doon. Harvest po yan ngayong araw. Wala itong laman. Ito po ay marami din. Ito po may laman din. Talaga. Wala na ito mga kawild. Yan po ang mga harvest at bukas po ay patuloy pang maghahanap ng pulot. Sana ay marami pang makuha. Samahan nyo pa rin kami mga kawild. Matapos yung buong maghapong paghahanap ng pulot tukyutan, napakarami nilang naipon. Ngunit para sa mga manide, hindi pa rito nagkatapos yung kanilang maghapon. Dahil malayo pa yung lalakarin pa uwi, dito muna kami magpapalipas ng gabi sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Bukas pagsikat ng araw, magpapatuloy na naman kami sa paghahanap ng pulot. Pero naisip ko ano nga ba ang buhay ng mga manidi kapag sumapit na ang gabi sa bundok. O paano sila naghahanda para sa magdamag? Ano yung kanilang kinakain? Paano sila nagpapahinga sa gitna ng kagubatan? Malayo sa ilaw ng syudad at sa ginhawang nakasanayan ng karamihan. Ngayong gabi mga kawild, sasamahan natin sila hindi lamang sa kanilang pagpapahinga, kundi sa isang bahagi ng kanilang buhay na bihirang makita ng maraming tao. Ang totoo, halos 3 linggo na silang namamalagi dito. Araw-araw nilang ginagalugad yung gubat dito sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte sa paghanap ng pulot pukyutan. Kapag naubos na yung pagkukunan sa isang lugar, saka lamang sila lilipat sa panibagong bahagi ng gubat. Yung maliit na kubong ito, yung pansamantala nilang tahanan. Sa unang tingin, maaaring simple lang yung kanilang pamumuhay, ngunit sa likod ng pagiging simple nito, ay ang tibay ng loob at ang kakayahang umangkop sa kalikasan. Mga katangi ang naging bahagi na ng kanilang buhay sa loob ng napakaraming henerasyon. Alam mo mga kawild, habang kasama ko sila rito sa gubat, may isang bagay akong napansin. Hindi man madali ang buhay ng mga manidi totoo, pero hindi mo sila maririnig na nagrereklamo. Gigising sila ng maaga, maglalakad ng malayo, maghahanap ng pulot kahit walang kasiguruhan kung may makukuha. Siguro iyon yung isa sa pinakamagandang aral na pwede nating matutunan sa kanila. Ang magpatuloy, ang buhay kahit mahirap, at matutong pahalagahan ang bawat biyayang dumarating. Dito nag-ooperate yung drug ring. Sigurado, boss. Yan ang pinaka-hideout nila. Tulog na si Kuya Cesar. Ito si Wildlife Jude. Tulog na rin si Kuya Larry. Si Bong ay tulog. O ganito lang po ang sistema ngayong gabi. Pagsapit ng umaga, isa sa mga ulang nagising ay si Cap Celso, ang kapitan ng Drebo. Maaga siyang naghanda ng almusal para sa lahat. Pagkatapos kumain at magkape, nagtipon-tipon sila upang pag-usapan ang plano nila para sa araw na iyon. Sama-sama nila pinagdesisyonan kung saang bahagi ng kagubatan sila muling maghahanap ng pulot dahil para sa kanila, bawat desisyon ay mahalaga, bawat araw ay panibagong paghahanap ng biyaya, bawat araw ay bagong hamon dito sa kabundukan. Diyan tayo sa bahaging yan ng kagubatan. Papasok mamaya mga kawild. Sa lilim ng mga punong kay tatayog, may mga yapak na tahimik na sumusulong. Bitbit ang pag-asa sa bawat umaga, hinahanap ang biyayang handog ng kalikasan. Walang katiyakan ang bawat araw, ngunit hindi sumusuko ang kanilang lakas.